Mr. Romántico. Di ba may lakad kayo ni Manuel mamayang hapon? O bakit hindi ka pa naghahanda? Maaga pa po, Ma. 4:00 pa naman po yung usapan namin. Ganun ba? Opo. Oh, kumusta na ang soon-to-be bride? Ay, bakit parang malungkot ka? Kinakabahan po ako. Ha? Bakit ka naman kakabahan, anak? Mabuting lalaki si Manuel. Masipag, mapagmahal. At higit sa lahat, may kinabukasan ka doon. Sinasabi ko sa'yo, hindi ka magsisisi na siyang pinili mong mapangasawa. Oh, mahal mo ba talaga si Manuel? Oo po, Ma. Oh, Mahal ko po siya. bakit may pag-aalinlangan ka? Hindi naman ako nag-aalinlangan kay Manuel. Pero syempre, hindi ko rin po maiwasan ang kabahan. Lalo na't ilang araw na lang, mag-iiba ng takbo ng buhay ko. Alam mo, para mawala yung mga kaba mo, ay magdasal ka. Hilingin mo sa itaas na bigyan kanya ng lakas ng loob para harapin ang bagong yugto ng iyong buhay may asawa. Clarissa, napagod ka ba sa lakad natin? Medyo. Pero okay lang. Kasama naman kita. Nasabi sa akin ng mama mo na kinakabahan ka raw sa kasal natin sa susunod na linggo. Iniisip ko lang kung ano magiging kapalaran natin. Pagiging maganda kaya ang takbo ng ating buhay bilang mag-asawa? Kailan ko kaya makakasundo ang anak mo si Ronaldin? Pinapakitaan ka pa rin ba niya ng hindi maganda? Okay naman ang pakikitungo ni Ronaldin sa akin ngayon. Pero mararamdaman mo pa rin sa kanya na tutol siya sa muling pagpapakasal mo. Nagpapakita lang siya ng magandang pagtrato sa akin kasi syempre yun ang sinabi mo. Nakausap ko ng anak ko tungkol sa panibagong buhay na tatahakin natin. Nangako naman siya sa akin na uunawain niya ang lahat. At handa ka raw niyang igalang bilang stepmother niya. Well, siguro nga, sa kalooban niya, tutol pa rin siya sa relasyon natin. Pero alam ko matatanggap din niya ang lahat balang araw. Manuel. Huwag ka nang mag-alala. Dapat pareho tayong masaya dahil malapit na ang ating espesyal na araw. Manuel, salamat. At akong napili mong mahalin. Sa Diyos tayo dapat magpasalamat dahil pinagtagpo niya tayong dalawa. Clarissa, tapos na. Ang ganda naman ng pagkaka-makeup mo sa akin. Salamat, Ronaldin. Walang anuman. Bukod sa nanggaling kay Papa yung utos na make-upan kita, di naman ako pwedeng tumanggi sa kanya. Ronaldin, alam kong tutol ka sa muling pag-aasawa ng Papa mo. Tanggap ko naman yung desisyon niya. Bukod sa importante lang naman sa akin yung maging masaya uli si Papa. Susuportahan ko siya. Salamat ulit sa'yo. Ang hiling ko lang sa'yo, sana maging mabuting asawa ka rin sa kanya. Mahalin mo siya hanggang sa huli. Maasahan ko ba yon? Mr. Romántico. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon. Mr. Romántico,
Naikasal din kami ni Manuel at naging maayos ang aming pagsasama. Ramdam kong mahal na mahal ako ng aking asawa at ginagawa niya ang lahat para ako ay maging masaya sa kanyang piling. Ngunit, sadyang sa buhay mag-asawa, hindi mawawalan ng pagsubok. Bakit kaya lagi akong nahihirapang umihi? Tapos pag nakaihi na ako, may nakikita akong dugo sa ihi ko. Sumasakit din ang buong katawan ko. Ano kaya itong sakit ko? Manuel? Manuel, ayos ka lang ba dyan? Sandali lang, mahal. Tapos na ako. Plus ko lang to sandali. Oh, gagamit ka ba ng banyo? Hindi. Manuel, may nararamdaman ka ba? Wala. Ay, kita mo naman. Ang lakas-lakas ko, ang liksik ko pa. Napapansin ko kasi, parang may iniinda kang sakit sa katawan. Oh. At saka, pumapayat ka. Uy, alam mo namang on diet ako, di ba? Diet ba yung kumain ka ng 3 chicken barbecue kanina sa birthday party ng apo mo? Nako. Tana na nga sa kwarto, mahal. Kinaantok na rin ako, eh. Ayan. Pasok na. Halika na. Nakahiga na ako. Ba't hindi ka pa mahiga? Halika na. Manuel, tatapatin na kita. Nag-worry na ako sa iyo eh. Bakit? Yung health mo. Oh. Parang hindi okay. Sabihin mo nga sa akin, ano ba ang mga nararamdaman mo? Yun lang, nahihirapan akong umihi. At kapag nakaihi naman ako, may kasamang konting dugo. Madalas din sumasakit ang buong katawan ko, lalo na yung mga buto ko. Sabi ko na nga ba eh. Clarissa, alam kong nag-aalala ka para sa akin, pero sabi ko naman sa iyo, kaya ko ito. Huwag ka na mag-worry, okay? Bukas sasamahan kita. Magpa-check up ka sa doktor para malaman at maagapan yung sakit mo. Manuel, anong sabi ng doktor? May isinagawa silang ilang test sa akin, ano? Tatawagan na lang daw nila kapag may results na. Pero, Clarissa, Bakit? sabi sa akin ng doktor, may mga nakita silang sintomas na may diferensya ang aking prostate. Isa pa, yung papa ko, prostate cancer ang ikinamatay. Kaya may posibilidad na magkaroon din ako ng ganoon. Diyos ko. Spekulasyon pa lang yun. Hintayin muna natin lumabas yung mga resulta ng lab test. Manuel. Sakali mang may prostate cancer nga ako, hindi mo naman ako iiwan, di ba? Sasamahan mo kung lumaban hanggang sa gumaling ako. Oo naman. Manuel, hindi kita iiwan. Ano man yung nararamdaman mo, naririto ko para tulungan at alagaan ka. Mister. Pa,
nakapagluto na ako ng pananghalian, oh. Oh, O aalalayan ko kayo papunta doon sa mesa. wag na. Ha? Nakakatayo at nakakalakad pa naman ako. Salamat, Ronaldin. At nagkaroon ka ng oras na dalawin ako. Hindi ba ako nakakaistorbo sa trabaho mo? Huwag kayo mag-alala pa. Home base yung trabaho ko, kaya hawak ko ang oras. Okay. Balik ka na. O, ayan na. Upo na kayo sa mesa pa. Salamat, anak. Wala yun. Siya nga pala. Anong oras ang uwi ng asawa niyo? Ay, mamaya pang 7:00 ng gabi ang uwi noon. Ganun ba? Kaya pala hindi niya kayo nakaalagaan. Anak, tumutulong si Clarissa sa pagpapagamot ko, kaya nagdodoble kayod siya sa trabaho. Pero malaki naman yung naipon yung pera, di ba? Oo, malaki nga, pero sa sakit ko, madali yun mauubos kung doon lang kami aasa sa ipon. Sa totoo lang, nagigilty ako dahil parang nagiging pabigat na ako kay Clarissa. Huwag kayo magsalita ng ganyan pa. Nung meron naman kayong trabaho, nakinabag din naman siya sa inyo, ah. Lagi kong ipinagdarasal sa Diyos na sana'y gumaling ako sa sakit kong ito. Ang hirap pag ganito. Pa, hindi lang kayo dalawa ni Clarissa ang humaharap sa pagsubok na ito. Kasama pa rin ako. At handa akong tumulong sa abot ng aking makakaya. Ano ba naman yan? Wala akong masakyan jeep. Paano ko makakauwi nito? Kamusta na kaya si Manuel? Ay, ako. Tricycle kayo dyan. Wala kayong masasakyan jeep ngayon kasi strike. Ayaw aprobahan ng gobyerno yung hiling nilang taas pasahe. Kung magta-tricycle Go, naman kayo. ako, Miss, sigurado ano? mahal ang pamasahe. Mula Freeport area hanggang Biara. Ikaw, miss. Liga. Lagyan na sa tricycle ko. Magkano ang pamasahe, Manong? Manong talaga? Tignan mo naman ang itsura ko. Mukha ba akong manong? Ay, sorry, bossing. Bata ka pa pala. Tingin ko, magkasing edad lang tayo eh. Teka, saan ka ba, miss? Sa Biyaan. Biyaan? Oo. Ako, malayo nga yun ah. Pero sige. Yatid kita sa Biyaan. 30 lang ang pamasahe. Mura lang pala. Oo, mura lang. Sige, sasakay na ako. Kailangan ko na kasi makauwi ng bahay. Bossing! Diyan na lang ako. Okay. Etong bayad ko, 30 pesos yan. Salamat, ha? Wala yun. Sakay ka ulit sa tricycle ko. Sa ulitin, ha? Sure, bossing. Ay, sa wakas. Nakauwi na rin para makapagpahinga. Pero teka, kailangan ko munang ayusin at linisin ang tricycle ngayon para bukas. Papasok na lang ako sa eskwelahan. Mahirap talaga kapag working student. Lalo na sa edad kong 30. Pero wala sa edad yan eh. Kahit abutin pa ako ng 50 anyos, basta't makapagtapos ako ng pag-aaral para maabot kong pangarap ko. Makapaglinis na nga ng tricycle. Teka, ano to?
May naiwang ID sa loob ng tricycle. Kanino kaya ito? Aba, kay Miss Beautiful pala ito. Na taga Biyaan. Clarice Mendoza palang pangalan niya. At nagtatrabaho sa isang factory sa Freeport area. Aabang ako sa bukas at ibabalik ko ito sa kanya. Pagkakataon ko na rin para mapalapit kay Miss Beautiful. Mr. Romantico. Sayang, ngayon lang tayo nagkatagpo. Agad. Sana hinintay mo na ako para maalalayan kita. Maaring may cancer ako pero hindi naman ako baldado. Nakakalakad pa rin ako. Siya, sige na. Maupo ka na, mahal. Pinagluto kita ng agahan. Nakapaglaban na rin ako, kaya wala ka na aalalahanin. Clarissa. Oh, bakit malungkot ka? Ang dami mo ng sakripisyo para sa akin. Nakukonsensya na rin ako. Imbis na makatulong, nagiging pabigat pa ako sa'yo. I'm sorry, Clarissa. Manuel, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, kailanman hindi ko inisip na naging pabigat ka sa akin. Ginagawa ko lang ang obligasyon ko bilang asawa. Alam mo, naniniwala ako gagaling ka. Gagaling ka sa sakit mo. Makakabawi ka rin sa akin. Lagi mong pinalalakas ang loob ko. Napakaswerte ko dahil akong minahal mo. Salamat, Clarissa. Hindi pwede mawala yung malilate na ako sa trabaho. Ano ba naman yan? Anong hinahanap mo, mahal? Yung ID ko, nawawala eh. Hindi ko alam kung saan ko nailagay. Oh, Baka nahulog sa bag ko kagabi ah. Naku, magkakaproblema ako nito pagpasok sa trabaho. pwede sabihin mong nawala yung ID mo para igawa ka uli nila ng bago. Pa, dito na ako. Ay, bukas pinto. Sandali, Ronaldin. Anak, pasok na. Clarissa, meron naghihintay sa'yo na tricycle driver sa labas. Ha? Tricycle driver? Oo. O, tamang-tama. Yun na lang ang sakyan mo papunta sa trabaho. Balita ko kasi strike pa rin yung mga jeep ngayon. Malilate ka na sa trabaho mo, mahal. O siya, sige. Alis na ako. Bye, Manuel. Okay. Ano ba naman yung asawa niyo? Hindi man lang nag-goodbye kiss bago umalis? Hayaan mo na, Ronaldin. Nagmamadali yung tao. Clarice, Ay, ikaw pala yung sinasabing tricycle driver na naghihintay sa akin. Bakit mo nga pala alam ang pangalan ko? eto, naiwan mo sa loob ng tricycle ko kagabi. Yung ID ko. Ay, naku, buti naman at nakita mo to. Namumroblema na nga ako kanina pa kakakahanap dito eh. Salamat, bossing ha. Benny, Salamat ulit, Benny. nga pala, sino yung babaeng napagtanungan ko nang pumasok sa loob ng bahay mo? Medyo masungit eh. Ah, yun? Stepdaughter ko yun. May asawa ka na pala. Oo. Pero nasa bahay lang siya kasi may sakit eh. Yung anak ka nag-aalaga sa kanya habang nasa trabaho ko. Ah, ganun ba? O ano pa hinihintay natin? Sakay ka na. Malilate ka na sa trabaho mo. Mabuti pa nga.
Mr. Romantico. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon. Mr. Romantico, mula noon, naging magkaibigan na kami ng tricycle driver na si Benny. Madalas niya akong hatid sundo sa bahay at opisina. Hindi na rin siya nagpapabayad ng pamasahe dahil kaibigan naman daw niya ako. Mabuting tao si Benny. Masikap, matalino, at higit sa lahat, tapat. Samantala, dahil sa sakit ni Manuel, kaya madalas kami magkaroon ng problemang pinansyal. At kahit na ilang beses ako mag-overtime sa trabaho, hindi pa rin yun sumasapat sa mga gastusin. Mapanatili lamang buhay. Salamat ulit sa paghatid sa akin dito sa bahay, Benny, ha? Pagod na pagod ka eh. Baka magkasakit ka niyan kung panay ang overtime mo. Dasal na lang talaga sa Diyos ang sandigan ko para hindi ako magkasakit. Kailangan kumayod ng kumayod eh. Dahil malaking pera din ang kakailanganin ko para maipagamot ulit ang asawa ko. O siya, sige na, Benny. Papasok na ako sa loob para makapagpahinga na ako. Sandali. May ibibigay ako sa'yo. Ito, sobre? Ano to? konting tulong para sa pagpapagamot ng asawa mo. Pero Benny, ayoko makadagdag pa ako sa poproblemahin mo. Sige na, tanggapin mo na. Huwag ka nang mahiya. Sige, salamat Huwag ka mag-alala. Gagawa ako ng paraan para mabayaran kita. Huwag mo nang bayaran. Bigay ko na yun sa'yo. Talaga? Makakaipon pa naman ako eh. Kaya huwag mo akong alalahanin. Kailangan gumaling ang asawa mo para hindi na kita nakakitang malungkot. Palagi mong tatandaan, Clarice. Kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahiyang lumapit sa akin. Handa akong tumulong at dumamay sa'yo anumang oras. Ito na. Niluto ko para sa inyo. Ay! Clarice, nandito ka na pala. Maaga yata uwi mo. Oo, maaga ko kasi natapos yung trabaho ko sa opisina. Kaya pinauwi na ako ng boss ko. Uy, dapat ka lang pa uwi na maaga. Ay, mukha ka ng haggard. Ano nga pala yan niluto mong pagkain, anak? Ginisang pechay tsaka repolyo na may konting karne ng baboy. Oh. Hindi ko din namihan yung karne kasi bawal sa inyo. Mukhang masarap. Ay, tara, kumain na tayo. Mahal, siya nga pala. Naaprubahan yung vacation leave ko ng 5 araw. Kaya masasamahan kita pagbalik natin sa ospital. Buti naman. Para magkaroon ka ng panahon sa asawa mo. Samantalahin mo na rin yan para makapagpahinga ka. Yun nga, mahal. Kailangan na kailangan ko talaga ng pahinga. Ay, siya nga pala. Meron akong tatanong sa iyo, ha? Kaano-ano mo yung tricycle driver na madalas na naghahatid sundo sa iyo? Kaibigan ko. Talaga? Kala ko pinsan mo. Kasi napapansin ko, close kayong dalawa. Kaibigan ko si Benny. At saka siya na rin yung inuupahan ko para ihatid sundo ako sa trabaho. Alam mo naman dito sa lugar natin, mahirap mag-commute. Kailan pa yan? Nung nakaraang buwan pa yan pa, kasi napapansin ko, imbis na pumasok agad sa loob ng bahay ang si Clarice, nagkukwentuhan pa sila ng lalaki. Sa totoo lang ha, ang pangit tignan na nakikipagkaibigan ka sa ibang lalaki. Eh alam mo naman na may asawa ka na. Wala naman kami ginagawang masama. O hindi mo ba naisip na pwede kayong pagchismisan ng mga kapitbahay kapag nakita kayong palagi magkasama ng tricycle driver na yun? Ano? Clarissa, may punto si Ronaldin. Alam naman natin marami tayong kapitbahay na chismosa. Ayaw kong makarinig na meron silang sasabihing masama sa'yo. Manuel, nagsiselos ka ba? Hindi. Sige. Susundin ko ang sinabi ni Ronaldin. Basta, Manuel,
palagi mong tatandaan na wala kang dapat na ikaselos kasi ikaw lang ang mahal ko. Mister. Oh, nandito na tayo sa tapat ng barangay hall ng Biyaan. Dito mo na ako ihahatid sundo sa tapat ng barangay hall, ha? Para makaiwas ako sa mga chismosa sa lugar namin. Naintindihan ko, Clarissa. Ayoko na naman kasing magselo sa akin ng asawa mo eh. Ano, kumusta na pala siya? Wala pa rin pagbabago sa estado ng kalusugan niya. At nakakaapekto na yun sa pag-uugali niya. Madalas siyang galit, aburido. Nawawala na siya ng pag-asang gumaling. Mahirap na sakit ang prostate cancer. Oo nga, yun nga, Benny. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung gagaling pa ba ang asawa ko sa sakit niya. Huwag ka pa rin mawala ng pag-asa. Maging matatag ka. Dahil sa panahon ganito, kailangan ng asawa mo ng matibay na masasandalan. At ikaw yun. Ipakita mo sa kanya na matatag ka, matapang ka, para hindi siya mawala ng pag-asa at lumabang pa rin para sa buhay niya. Alam mo, Benny, ikaw ang nagpapalakas ng loob sa akin. Kung hindi tayo nagkakilala, baka matagal na akong sumuko. Maraming salamat at palagi kang nandyan sa tabi ko para tumulong. Ginagawa ko ito kasi mahalaga ka sa buhay ko. Manuel, bakit hindi ka pa kumakain? May problema ka ba? Manuel! Bakit mo naman tinambag yung pagkain mo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Ayoko na! Pagod na ako. Suko na ako. Nararamdaman kong paghihirap na dinaranas mo. Pero nakikiusap ako sa'yo. Huwag ka namang sumuko. Ang haba na ng nilakbay natin. At saka sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Hindi ka nag-iisa sa labang ito. Kasama mo ko, Manuel. Magtutulungan tayo hanggang sa gumaling ka. Nakukonsensya na ako, Clarissa. Nakikita kong hirap ka na dahil sa akin. Hindi ko na kayang makita ka na ganyan. Ayoko nang maging pabigat sa'yo. Manuel, ilang beses ba sasabihin ko sa'yo, hindi ka pabigat? Naiintindihan kong pinagdaraanan mo. Hindi mo kasalanan magkasakit, Manuel. Ang kailangan mo sa ngayon, matibay na pananampalataya sa Diyos. Clarissa. Sana, tama na. Tama naman. Gagaling ka rin. Magtiwala lamang tayo sa Diyos. Salamat, Ronaldin, ha? At dumating ka na maaga para bantayan si Manuel. O paano? Alis na ako, ha? Kailangan kong pumasok na maaga sa trabaho. Okay. Umalis na si Clarissa. Sundan ko kaya. Aalamin ko kung sinong maghahatid sa kanya sa trabaho. Ayun si Clarissa. Naghihintay sa tapat ng barangay hall. Hindi niya ako makikita dito dahil nagtatago ako sa likod ng van. Ay, may humintong tricycle. Yun na namang tricycle driver na kaibigan niya ang maghahatid. Nagsinungaling si Clarissa sa amin ni Papa. Sabi niya, iniiwasan niya na ang lalaki na yon. Hindi kaya may relasyon silang dalawa?
Kailangan malaman ito ni Papa. Saan ka galing, Ronaldin? Sinundan ko lang si Clarissa pa. Kasi may kutob ako. Nakikipagkita pa siya dun sa tricycle driver na yun. Hindi nga ako nagkamali. Anong ibig mo sabihin? Nagsinungaling si Clarissa sa atin. Sabi niya iniiwasan niya na yung lalaki na yun. Pero hindi. Nagkikita silang dalawa doon sa tapat ng barangay hall. Isipin niyo pa, ha? Bakit kinakailangan pa magsinungaling sa atin ang asawa niyo kung wala siyang ginagawang masama? Hindi magagawa ni Clarissa yan sa akin. Pa, lakasan yung pakiramdam niyo dyan kay Clarissa, ha? Huwag kayong magbulag-bulagan. Ako ramdam na ramdam ko. May ginagawang kabalbalan ang magaling niyong asawa. Mr. Romantic. Sayang, ngayon lang tayo nagkatagpo. Mr. Romantico, sa pagdaan ng panahon, patuloy sa pagbabago ng ugali si Manuel. Mas naging magagalitin siya. Madalas din siyang umiyak, hindi natutulog, at palaging nawawalan ng ganang kumain. Sobra akong nag-alala dahil siguradong makakaapekto ito ng malaki sa kalusugan ng asawa ko. Pero kahit anong saway at pakiusap ko kay Manuel, hindi siya nakikinig sa akin. Si Benny ang naging sandigan ko sa tuwing masama ang loob ko sa aking asawa. Palagi siyang nasa tabi ko at ramdam ko na nag-aalala siya sa akin. Pero aaminin kong malapit na akong bumigay. Clarissa. Patawarin mo ko kung nasabi ko yun. Hindi ko sinasadyang masaktan ang damdamin mo. Pero yun ang totoo, Manuel. Bakit nawala ang pagmamahal mo sa akin? Dahil ba sa may sakit ako at naging pabigat na ako sa iyo? Dahil ba sa malapit na akong mamatay? Manuel. Alam mo, kung sa ibang asawa yan, binugbog ka na o di kaya pinatay ka dahil sa pagtataksil mo. Pero hindi ko kayang gawin yun sa iyo kahit na ginagawa mo akong tanga. Lisa, mahal kita. Kung alam mo lang kung gaano kasakit sa akin na malaman na hindi ka na masaya sa piling ko. Masakit na malaman na niloloko mo ko. Masakit na ibang laman ng puso mo. Ginawa ko naman ang lahat para maging mabuting asawa. Nung wala pa akong sakit, binigay ko sa iyo lahat ng oras at atensyon. Buong buhay ko, binigay ko. Kulang pa ba yun? Patawarin mo ko, Manuel. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayang magalit sa'yo kahit na masakit itong ginagawa mo sa akin. Ganyan kita kamahal, Clarissa. Ganyan ako nagpakatanga sa'yo. Ganyan ako nagpakamartir dahil mahal kita. Kung ayaw mo na sa akin, kung hindi ka na masaya, hindi ko na ipipilit pa ang sarili ko. Pinalalaya na kita. Kung
Kung sino man yung kalaguyo mo, magsama kayo. Huwag ka mag-alala. Hindi ako magagalit dahil ang hangad ko lamang maging maligaya ka sa buhay mo. Clarissa, napadalaw ka na naman. Bakit may dala kang bagahe? Ma, umalis na po ako kay Manuel. Hiwalay na kayo? Opo. Oo, nakipaghiwalay na ako, Ma. Ganun ba? Ay, nakakalungkot naman. Ay, halika. Pumasok ka muna. Halika, dito tayo sa loob ng bahay. Oh, nagugutom ka na ba? Ipaghahanda kita ng makakain. Nakapag-agahan na ako, Ma. Bago pa ako pumunta dito. Bakit kayo nag-away ng asawa mo? Nag-away ba kayo? Hindi naman kami nag-away, Ma. Pero kasi kailangan po namin gawin ito. Para hindi na lalong masaktan ang mga kalooban namin. O wag po kayong mag-alala. At si Manuel mismo ang nagpalaya sa akin. Ano bang dahilan? Bakit umabot kayo sa ganong sitwasyon? Aaminin ko na sa inyo, Ma. May iba akong mahal. Sino? Benny po ang pangalan niya. Pero wala pa po kami relasyon. Sigurado ka ba sa mga nararamdaman mo? Hindi ko ma-describe kung gaano ko kamahal si Benny, Ma. Pero isa lang ang sigurado ako. Mas mahal ko siya kaysa kay Manuel. Nire-respeto ko yung desisyon mo, Clarissa. Pero hindi ka ba nakukonsensya sa ginawa mo kay Manuel? Iniwan mo ang asawa mo sa gitna ng kanyang karamdaman. Ay, wag naman sana, pero alam mo, kutob ko dahil dyan sa ginawa mo, baka mas mapadali ang kanyang buhay. Ma, Kakayanin mo ba? Na kapag may nangyaring masama sa asawa mo, syempre hindi. naku anak, sana dilawakan mo muna ang pag-iisip mo bago mo hiniwalayan si Manuel. Marahil may pagbabagong nangyari sa kanyang ugali, pero buo ngayon ng takot at pangamba. Dala nga nung sakit na nararamdaman niya. Kailangan niya ng pangunawa at karamay. At ikaw ang inaasahan niya. Nagagawa nun kasi asawa ka. Pero Ma, ginawa ko na yun. Alam ng Diyos na hindi ako nagkulang sa kanya. Sana hindi mo pa rin siya iniwan. Ano gusto niyong gawin ko, Ma? Ang magtiis sa piling niya? Hanggang kailan? Hanggang kailan ko gagawin yun? Paano naman ako ang puso ko, ang mga nararamdaman ko? Oo, nakukonsensya ako. Kasi tinalikuran ko ang obligasyon ko sa kanya bilang asawa. Pero Ma, ayoko namang mabuhay sa panghihinayang. Dahil hindi ko nakasama ang totoo kong mahal. Clarissa, sa mata ng Diyos at ng batas, kasal kayo ni Manuel. At ang ginawa mong pagtalikod sa asawa mo ay isang malaking kasalanan. Handa ko pong harapin yun, Ma. Ay sana, hindi mo ito pagsisihan sa huli. Mister. I'm sorry, Clarice. Same to you, Benny. Masaya ako ngayong first month rin natin. Kasi dami natin pinuntahan. Alam mo, bala ko sanang mamasyal tayo sa Kapitolyo kaso bukas may trabaho ka. Kaya dito na lang kita dinala. Ayos naman sa akin tong lugar na to. Masaya. At saka magandang mga tanawin. Gusto ko sanang maikasal tayong dalawa kaso hindi pwede. Papel lang naman ang kasal. Ang importante, nagmamahalan tayong dalawa. Pwede naman tayo maging maligaya.
kahit hindi tayo kasal. Pero kung sakali mang pwede na tayong ikasal, yayayain kita agad. Ang tanong ko lang, tatanggapin mo kaya ako bilang asawa? Oo naman. Kung noon pa tayo nagkakilala at inaya mo kong magpakasal, tatanggapin ko agad at magiging proud ako na tawaging misis mo. Salamat, Clarice. Kahit maraming tutol sa ating relasyon, nandyan ka pa rin. At ipinaglalaban ang pagmamahal natin. Benny, bakit dinala mo ko dito sa motel? Dahil nagmamahala naman tayo, Clarice. Alam mo bang matagal na akong sabik na sabik sa'yo? Halika. First time natin gagawin ito. Huwag kang mag-alala. Magiging masaya ang gabi natin. Ano ba? May problema ka ba, mahal? Benny, nakukonsensya kasi ako. Bakit naman? Hindi pa ako handang makipagpalit sa'yo. May asawa ako. Kasal pa kami. Pero hiwalay na kayo ni Manuel. Ang pangit pa rin tingnan. Benny, mahal kita. Kaya lang, parang uusigin ako ng Diyos kapag ginawa natin to. Oo, may relasyon tayong dalawa. Kaso, May natitira ka pa rin bang pagmamahal kay Manuel? Benny, Irerespeto ko kung hindi ka pa rin handang makipagtalik sa akin dahil kasal ka pa sa iyong asawa. Hindi lang naman sex ang sukutan ng pag-ibig ko sa'yo. Makasama lang kita ngayong gabi. Masaya na ako. salamat sa pangunawa. Yung cellphone mo nakikinig. Oo nga. Teka, titingnan ko. Si Ronaldin. Siyang tumatawag. Teka, sandali, Benny, ha? Kakausapin ko na Sige, itong sige. stepdaughter ko. Hello? Hello, Clarissa? Ronaldin, bakit napatawag ka? Ayoko sanang gawin ito, pero gusto ko malaman mo. Na-stroke si Papa ng isang araw. Nakakonfine siya ngayon sa ospital. Ano? Kumusta na si Manuel? Huwag ka mag-alala. Nagkamalay na siya. At ikaw ang bukang bibig. Palagi. Kung okay lang sa'yo, dalawin mo naman si Papa na asawa mo. Mahal na mahal ka niya, Clarissa. At alam ko, ikaw lang ang sagot para bumuti ang kanyang lagay. Sige, Ronaldin. Pupunta ako dyan si Manuel. Hintayin niyo ako. Mr. Romantic. Sayang, ngayon lang tayo nagkatagpo. Mr. Romantico. Clarissa, tama ang ginawa mong desisyon. Mahal ko si Benny, Ma. Naniniwala ako na sa ngayon, naguguluhan ka sa mga nararamdaman mo. Pero alam kong darating ang panahon na mapagtatanto mo na tama yung ginawa mong pakikipaghiwalay kay Benny. Hindi ko ipipilit sa iyo na pakasalan mo si Manuel kung hindi mo siya mahal. At lalong hindi ka babalik sa kanya kung si Benny talaga ang mahal mo. Nakita ko kung gaano mo kamahal si Manuel noon. At alam kong maibabalik mo rin yun sa kanya. Ma. Tama na. Tumahang ka na. Basta ang maipapayo ko lang sa'yo, mahalin mo si Manuel.
tulad ng pagmamahal na binibigay niya sa iyo. Hindi man siya perpekto. Alam kong magiging masaya at mapapabuti ang pagsasama niyo basta't sabay kayong babangon at walang takot na haharapin ang anumang pagsubok na darating sa inyong buhay. Tulog pala ako dito sa sala. Teka, kumusta na kaya ang asawa ko? Silip ka. Si Manuel, natutulog pa rin. Teka, natutulog siya na walang unan at kumot. Manuel? Manuel? Nakatulog ka na walang unan at kumot. Eto. Oh, salamat. Ako na magkukumot sa'yo, ha? Ayan. Sa susunod, huwag ka matutulog na walang kumot at unan. Malalamigan ka niyan. Bukas na bukas pa naman yung bintana. Mahalaga pa rin pala ako sa iyo. Siyempre naman. Asawa kita. Sige, matulog ka na ulit. At matutulog na rin ulit ako. Sandali, Clarissa. Bakit? Total, gising na rin naman tayong pareho. Pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Kaya ka ba bumalik sa akin dahil sa pagmamahal mo sa akin o dahil sa awa lang? Pareho. Mahal kita, Manuel. At ayoko nakikita kang naghihirap o nasasaktan. Hindi ko kaya. Oh, Clarissa. Ibabalik ko sa iyong tanong. Mahal mo pa rin ba ako? Alam mo, pagkamatay ng unang asawa ko, wala akong ibang minahal na babae kundi ikaw lang. Hindi ko kailanman naisip na tumingin sa iba. Hindi ako nagtaksil at lalong hindi ko inisip na makipaghiwalay sa iyo. Dahil para sa akin, ikaw lang ang kaisa-isang babaeng bumubuo ng buhay ko. Ikaw lang ang lakas ko. Ikaw lang ang dahilan. Kaya patuloy pa rin akong lumalaban para mabuhay. Manuel. Patawarin mo ako kung naging mahina ako noon. Kung madali akong sumuko. Nung nawala ka, napagtanto ko lahat ng mga sinabi mo. Pinilit kong bumangon. Sinikap kong ibalik ang dating pagnanais kong mabuhay ng masaya. Kailangan ko lang maging matapang sa pagharap sa bawat pagsubok ng buhay. Kaya nung bumalik ka sa akin, ipinangako ko sa sarili ko na magbabago ako. Para hindi lang ikaw ang mag-isang haharap sa pagsubok, kundi kasama mo ako. Salamat, Manuel. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo, Clarissa.
Dahil binigyan mo ko ng second chance. At promise, walang sakit ang magpapatumba sa akin. Mister. Mister Roman.